Proverbs chapter 4 and verse number 23. Okay? Ang sabi po ni Solomon, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Again, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, thank you so much for this very beautiful morning, and thank you for allowing us to still have this believer's breakfast. Lord, I pray that you will continue to give me wisdom. May you guide me, Heavenly Father, and may you reach the heart of everyone through your message. Salamat po sa ministeryong ito na ginagabayan mo, ginagamit mo, pinagpapala mo. Nawa ang bawat isa ay laging maging bukas, hindi lamang ang pandinig, kundi ang puso at pagkatao sa mensahe na iyo pong lagit-lagi ibinibigay po sa amin. Again, Heavenly Father, I would like to commit to you this Bible sharing. For all of these things I ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen. Okay, so ang ating pong pag-uusapan ay ang patungkol sa kahalagahan na mabantayan po natin ang ating puso. Again, according to our text, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. I remember nung ako po ay nasa early years ng aking pong mga pagmemensahe na meron pong somebody na nag-upload ng aking pong message, and one of the messages that he uploaded ay yung pong guard your heart. Guard your heart. So, be careful with your heart. That is actually the idea of that message. And you know, I can say that among all of my preaching sa YouTube, ito po ang isa sa masasabi natin talagang marami po ang nakakapanood, at marami po ang nagpapasalamat because according to them, ginamit po ito upang sila po ay ma-revive. And very expressive po ang marami at yan po ang karaniwan na binabanggit po nila. Well, ang usapin ng puso ay mahalagang usapan sapagkat sa totoo lang po, maging hindi Kristiyano, kahit na nga po Kristiyano, ang isang pinakaseryoso talaga ay ang usapin patungkol sa puso. So mga kapatid, ang puso po ang pinakasentro, 'di ba? Yan ang masasabi nating kumukontrol sapagkat yan po ang pinakasentro ng ating pong pagkatao. Kumbaga, kung ano man ang ilalagay mo sa puso mo, yan po ang magdidikta at eventually magiging tutok ng buhay mo. Sa usapan po ng salita, sa usapan po ng isip, at maging sa mga gagawin po natin, for sure, ang talagang iepekto nito at ang makakaapekto rito ay kung ano po ang taglay nating puso. So, ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin sapagkat yan po ang dahilan kung bakit dito po sa talata natin makikita nyo po na parang inuutusan tayo, 'di ba? Nabantayan natin ang ating mga puso sapagkat meron pong magiging magandang resulta. So, ang title po ng ating mensahe, mga kapatid, When the Heart is Guarded. When the heart is guarded. Pagka natutunan po natin na bantayan ang ating mga puso, yan po ay magiging malaking pagpapala. At sabi ko nga, connected po ito. Kaya po kahit late ako, sinikap ko pong makapag-online tayo para po yung bang pinaka masasabi nating momentum ng pagtalakay natin kahapon ay maipagpatuloy. 'Di ba? Kasi sabi ko kahapon ang isa sa napag-usapan natin is about guarded tongue. So ngayon naman po, ang unang puntos natin, when heart is guarded, mga kapatid, okay, our mouth is controlled. Kapag ka po ang ating puso ay ating pong naingatan, nabantayan, ang mga bibig po natin ay makokontrol. Importante po kasi yan. Kaya yung ating pong puso na natutunan nating idisiplina, mga kapatid, yan po ay magdadala sa disiplinadong dila. 'Di ba? Kasi yun yung tinalakay natin eh. Kasi kung meron pong isa na serious problem sa usapang gawain ng Panginoon, ito ay ang problema ng bibig.
ang problema ng dila. Kapag ka hindi nabantayan ng dila, kapag ka hindi na kontrol ang bibig, problema po yan. So, ito ang unang puntos na magandang bigyan pansin po natin. Sapagkat sa Biblia po, meron pong mga ilang bagay na kung saan makikita natin na po pwede nating matutunan. Diba? Kasi ang pinakadelikado talaga, kasi ang salita po, powerful yan eh. Talagang ang epekto po niyan, pagka nabitawan mo na ang salita, hindi po ganun kadali yan na mabawi po natin. So, it is always good to somehow guard our heart, katulad na rin po nung idea nung ating pong mga ilang tinalakay na. And this is what I realized, because according to our text, again, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So when our heart, okay, when the heart is guarded, our mouth is controlled. The mouth is controlled. Okay? So, ilang talata po, like in Proverbs 13, verse number 3, remember, na sinabi po doon, he that keepeth his mouth, keepeth his life. Diba? So, siya raw po na nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay. Sabi nga nung ilan, less words, less talk, less mistakes. Di po ba? Kadalasan doon po tayo nadadali. Sa awit po, mga kapatid, Psalm chapter 141 and verse number 3, ang sabi po, set a watch, O Lord, before my mouth, keep the door of my lips. It is very important for me and for all of us to somehow pray to God na tayo po'y pakaingatan, lalo na po sa ating mga pananalita. So, hindi po ito coincidence. At hindi rin po ito para sa akin redundant. Para sa akin po, itong tinatalakay natin ay emphasis. Ito po'y pagbibigay ng emphasis sa talagang common problem ng maraming Kristiyano at ng maraming churches. Kumbaga, ang usapan kasi ng bibig at dila ay usapan ng chismis. Diba? Yung pong gossip, isa po sa kinapupuutan ng Panginoon yan. Okay? Lahat ng kasalanan, kinapuputan ng Panginoon. Pero ang isang hate na hate ng Panginoon ay ang gossip. At itong problema ng gossip, mga kapatid, marami po ang guilty rito. Kasi po, para bang napaka-enjoyable sa marami ang mag-usap patungkol sa buhay ng may buhay. At ang hindi ko rin po maintindihan, lalo na po sa atin, na mga nagsasabing Kristiyano na tayo, parang enjoy na enjoy tayo, samantalang naninira tayo ng kapwa natin. Or tayo po ang masasabi nating nagiging dahilan kung bakit may mga nagiging hidwaan, nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng division. Sa Biblia po, sinasabi, blessed raw po yung mga peacemakers. Siyempre, sa kabila po nito, yung mga troublemaker, mga kapatid, talagang kabaliktaran po ito ng mapalad. Parang sa idea po, parang salot sa gawain, yung mga troublemaker Yung bang mga enjoy na enjoy kapag ka nagkakaroon ng conflict ang mga magkakapatid. Ibig sabihin po, yung mga mapaghatid dumapit, yung mga mapagchismis, yung mga mapamula, yung mga mapamintas. Mga kapatid, kailangan natin mouthwash. So, kailangan po natin ng salita ng Diyos para ang lalabas sa bibig natin. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaketh Kaya kapag ka ang puso po natin ay puno ng mga kung ano-ano pong issue, yun po ang lalabas. At kapag ka nagka-problema po because of the issue, minsan pinupayara mo ang sarili mo. Iniisip mo kung ano ba talaga ang problema. Sino ba talaga ang problema? Ang problema ng issue. Diba? So, bakit? Kasi hindi natin naingatan ang ating puso. At syempre, kapag ka po hindi naingatan ng puso, nako, wala na pong kakontrol-kontrol sa sasabihin, sa mga pagsasalita. Kaya, mga kapatid, panahon na para lumago po tayo na ang iiwasan po natin, mga kapatid, ay ang pagsasalita ng mga nakasisira. Remember our text? One of our sabihin nating verses na binigay doon po sa kahapon, let no corrupt
communication proceed out of your mouth. Tapos yung evil communication, yan po yung ang chismis para sa akin, evil communication po yan eh. Yung tale-bearing, 'di ba? Yung mga mapaghatid dumapit, yung mga mapanira. So, kaya po hindi kalooban po ng Panginoon yung pong mga masasabi nating corrupt communication at evil communication. So, mga kapatid, when the heart is guarded, okay, the mouth is controlled. Second, when the heart is guarded, kapag ka po ang puso natin, nabantayan po natin, the mind is clean. Kumbaga, ang manifestation ng nabantayang puso, controlled mouth. Okay? Ang manifestation po ng nabantayang puso, clean mind. Usapan naman ito ng pag-iisip, mga kapatid. Kasi naniniwala tayo na yung protektadong puso natin, 'di ba, produces pure thoughts. Kapag ka po ang puso natin naaalagaan, ay ingatan po natin, hindi po yan basta papasukin ng mga masasamang pag-iisip. Tungkol sa usapang kaisipan, sinabi po ni Apostol Pablo yan, di po ba? Sa Philippians chapter 4, sa verse number 8. Finally, my brethren, whatsoever things are just, whatsoever things are true, whatsoever things are pure, whatsoever things are honest, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. At nilinaw niya, yung mga narinig nyo sa akin, nakita nyo sa akin, yung natutunan nyo sa akin, yun daw ang dapat gagawin, mga kapatid. So, kaya for me, ang Kristiyano po dapat isa sa malinis sa kanya ay ang isipan. But it is very impossible to have a clean mind nang hindi po ayos ang puso. Diba? Romans chapter 12, verse number 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mga kapatid, napakaganda po na itong bagay na ito pakaisipin natin. Kung maaalala nyo po, nung time ni Noah, ang talagang isa sa masasabi po nating hindi na po tinolerate ng Panginoon. Nung dumating na po sa punto na ang pawang iniisip ng mga tao ay puro kasamaan. And nowadays, I can say na usapang mundo sa usapang mundo, grabe na po ang mga takbo ng pag-iisip ng tao. Kaya mga kapatid, mga minamahal, isang bagay at isa sa mga dahilan kung bakit dapat bantayan natin ang ating puso sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa malinis na isip. Doon po sa ating tinalakay kahapon, kasama rin po yan yung problema sa ating mga iniisip. Ayokong sabihin problema sa pag-iisip di ba? So yung mga problema minsan sa mga iniisip natin, let all bitterness and wrath and anger and clamor be put away from you with all malice. Mga kapatid, hindi magandang gawi ng isang totoong Kristiyano na lagi na lang may pag-iisip. Minsan nga kapag meron kang naka-conflict at yung naka-conflict mo, may kausap po, ang iniisip mo, ikaw ang pinag-uusapan Naalala ko po yung kapatid ko, si Ruben po, yung aking pong sinundan na kapatid. Actually po, ito talagang medyo yung temper niya, hindi niya basta makontrol. Nakakasama po niya ako. Siya po ay naglilinis ng jeep noon. Ayan, sideline ba? Habang nag-aaral, siya po ay sinasama po niya ako at habang naglilinis siya, nagbabasketball po ako. Yun po yung kasaysayan namin magkapatid. Ngayon, kapag po kami naglalakad at meron pong tropa o grupo na kung saan po nagtatawanan at natsyempong dumadaan kami, ang unang tumatakbo sa isip niya kami ang pinagtatawanan. Kaya alam niyo po, kahit marami yon, naku, tapang po ng kapatid ko, lalapitan po yan. Sino pinagtatawanan nyo? Diba? Maninita ka agad. Wala nga kaming kalam-alam kung ano ang topic nila bago pa kami nagdaan.
Tapos nung nagtawanan po, ang inisip niya, baka kami ang pinag-uusapan. Minsan po, maraming ganun po ang nagiging ugali. 'Di ba? Yung bang napakamapag-isip ng hindi maganda sa kapwa. 'Di ba? Meron naman, nung tiningnan siya, ang akala niya, inisip niya kaagad, poging-pogi sa kanya. Wag ganon, wag. Hindi pumatik yun na pag may tumingin sa'yo, baka mamaya, wala, nagkataon lang. Kaya lang po, di ba magandang pag-iisip yun? Evangelist, di ba magandang pag-iisip yun? Ang sinasabi ko lang po, imbis na mag-interpret tayo ng kung ano-ano, better na i-clarify natin, better na i-confirm po natin, than doon sa mga mag-iisip tayo ng mga kung ano-ano. Di ba? So, it is not helpful, mga kapatid. And again, minsan, matindi po, dahil lang sa inisip mo na inisip sa'yo kung ano-ano na pinag-iisip mo. Di ba? Dahil iniisip mo na may hindi siya magandang iniisip sa'yo. So, di ano na nangyari ngayon? Kung ano-ano na inisip mo. Hanggang sa makaisip ka ng hindi magandang kaisipan. Kaya, naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? So, sometimes ganun po Kaya nga po ang malis, tama ang malis dapat maalis. 'Di ba? It is not good for you. It is not good for me. It is not good para sa bawat isa na tayo po ay mapag-isip ng masama. At kung tayo po ay Kristiyano na, in particular, di po ba? Sa 1 Corinthians chapter 10 verse number 5, ang sabi po, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Diba, mga kapatid, napakahalaga po na ako at ikaw sa buhay natin, sabi ko nga, mas maganda siguro kapag ka naniniguro kaysa doon sa baka kasi akala nila, baka kasi isipin nila, baka kasi ang iniisip nila. Laging ganun Laging ganun, mga kapatid. You know, like in my case, dahil ako po'y nasa leadership, at sabi ko nga, it is good that my wife is working. And we are actually serving the Lord and trying our best to serve God faithfully. So, yan po. Siyempre, sa Biblia, kapag ka ikaw ay generous, kapag ka ikaw ay giver, pagpapalain ka. Kapag ka ikaw ay talagang nagpipilit na magtapat sa Panginoon, mananagana ka sa pagpapala. Sa kalagayan po namin, actually po, advantage that my wife is working. Because typically, kapag may magagandang bagay sa buhay mo at ikaw ay nasa ministeryo, ang iniisip ka agad ng iba, masama, di po ba? And yun po yung nakakalungkot. So, hindi po maganda na tayo po'y nag-i-interpret ng mga negatibong bagay. In fact, hindi naman natin business yun kung tutuusin dahil every one of us will give an account to God. Pero ang sinasabi ko po, yung idea ba na ikaw mismo po pwede kang mapahamak dahil sa hindi maayos na iniisip. So kaya ang isa sa maganda, kapag ka po ang puso ay nababantayan, when the heart is guarded, mga kapatid, the mind is clean. Ang manifestation po ng nababantayan at naiingat ang puso, yung controlled mouth, at syempre pa, yung clean mind. Ayan. So mahalaga po. And then thirdly, sabi ko sa inyo, maiksi lang po tayo dahil para lang may panunuorin po yung mga regular viewers natin. Pagka nireplay po, at least meron pa rin po na late lang po ang pagsaserve ng almusal. Kaya pasensya na po kayo sa akin. Dahil dumating kami rito, magti 3 a.m. na past 2 di po ba? 3 na halos. Kaya po yun. Okay, guarded. Di ba? When the heart is guarded, mga kapatid, ang manifestation nito, Christ-like manner. Yes. Ang mangyayari po, mga kapatid, yung patotoo natin magiging maganda. Kapag ka po ang puso natin, nabantayan po natin. 'Di ba? Yung manner po natin ay nagiging tama. The manner is correct. 'Di ba? Become Christ-like. Yun po ang nangyayari. Kaya nagpo-produce po ng godly testimony ang isang pusong iniingatan. Sa Biblia po, 'di ba? Ang sabi nga ni Peter, be ye holy. Why? Sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya ang sabi po niya sa 1 Peter chapter 1 and verse number 15, be ye holy in all manner of conversation.
Ang will ng Panginoon sa atin as we grow, as we continue on in the Christian life, dapat nagiging Christ-like po tayo. Diba? So, yun po yan. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, remember in Philippians chapter 1 verse number 27, sabi niya, only let your conversation becometh as it becometh the gospel of Christ. So dapat nag-harmonize Sa claim nating nasa Panginoon tayo, dapat yung buhay natin in harmony. Doon sa talagang dapat makita sa mga nasa Panginoon. Kaya nga ang testimony ang isa pong iniingatan natin. Kaya pag hindi nabantayan ng puso, ang tendency po, nagiging mali ang aksyon, nagiging mali ang gawa. Kaya for me, okay, when the heart is guarded, mga kapatid, the manner is correct. Diba? Kapag ka po ang puso nababantayan, ang ugali, tama. Diba? Kaya sabi ko, kung titingnan po natin, ang magiging resulta po at manifestation ng pusong nababantayan, okay, una po, yung controlled mouth. Diba? Nagagawa po natin kontrolin yan. Maiwasan natin yung condemning, criticizing mga kapatid, at para letter C din, chismis. So, ganun na po ang gawin yung spelling para, diba? Yung corrupt communication, may iwasan po natin yan. May iwasan ang korupsyon sa usapang pagsasalita, yung pong kritisismo, at yung condemnation. So, yan po mga kapatid. So, controlled mouth, clean mind. Diba? Malinis na pag-iisip. Sa Biblia po ang ginagamit, pure mind. Mahalaga yan tapos po, Christ-like manner. So, ang sabi po ni Peter, be holy in all manner of conversation. Okay? Sabi naman ni Apostol Pablo sa Philippians 1:27, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ. Sa Galatians chapter 2, verse number 20, paborito ito ni Ma'am Pia. Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. That's the key. Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Now, simple devotion this morning, pero po pwedeng maging reminder po sa bawat isa sa atin. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. What we need to have and what we need to pray to God is for us to have controlled mouth, clean mind, and Christ-like manner. Yun po ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pansinin niyo po yan. Why do you think the Lord lead me? Why the Lord led me, na ito po ang talakay natin. Medyo kaugnay po nung sa kahapon. Kaya paalala po, at ngayon po, hindi tayo magtatagal sa ating pong pag-aaral, pero ang tinalakay po natin ay issue sa puso. When the heart is guarded, the mouth is controlled. The mind is clean. And the manner is Christ-like. The manner is correct. Yan po ang magandang magiging resulta kapag ako at ikaw naingatan po natin ang ating puso. Pwede nyo pong gawing memory verse yan. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ang usapan ng mga pagsasalita, ng mga pag-iisip at ng pamumuhay ay puso. Nakasentro ang lahat sa kung anong klaseng puso ang ating taglay. Please be careful with your heart. Please guard your heart. The word used sa ating pong teksto is keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Let us pray. Our gracious loving Father, we would like to again thank you and praise you for giving us the opportunity to study and hear thy precious words. Lord, nawa nakatulong po ito. Nawa makalago po ito sa amin
Nawa makapagpatibay po ito sa aming buhay pananampalataya. Nawa Panginoon, kami po ay maging sensitibo kung paano kami nagsasalita, kung paano kami nag-iisip, at kung paano kami nabubuhay at lumalakad sa mundong ito bilang Kristiyano. Nawa maingatan naming tunay ang aming mga puso. Panginoon, muli po maraming salamat. Pinupuri ka po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, thank you so much. Magpapaalam na po ako agad para po yung mga nag-online ay hindi po naman masyadong naapektuhan po ng ating pong naging oras ngayon. God bless you all. Ingat po kayo at ipag-pray nyo po kami sa aking pong 2 beses na pangangaral dito po sa Baguio. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa lahat ng ito. To God alone be the glory. Shout out Pastor Wendell, Pastor Felix, and Ma'am Merly Mabalot. Sila po ang aking kasama sa ministry trip na ito. Again, to God be the glory.